Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Dito muna tayo sa, siyempre, LS. Paborito ko na 'to si Yusek Claire, eh. Ito na yung paborito ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo kasi meron na naman siyang LS. Palipad 'to si Yusek Claire. Ano siya, sasama siya kay President Bongbong Marcos. So, nakikita niyo naman ha, kahit ano 'yan, kahit nasa airport 'yan. Magla-live at magla-live pa din 'yan, 'di ba? So, ang title sa live niya, "Distab, Hindi Kakayanin, Ayaw ng Militar sa Loka-Loka." So, sinasabi ng nilalaman ng content na 'to ni Yusek na ayaw daw ng mga militar 'no, na mag-distab o mag-join sa mga pinaplano daw kasi nga ayaw nila sa loka-loka. Oh, kay Vice President Duterte na naman 'to. So, pakinggan lang natin si Yusek Claire Castro. Siyempre, maraming nanonood dito, eh. Sumama na tayo, 8.9K mga kababayan, 9 hours ago, 12 minutes lang 'to, 12 minutes lang yung live niya na 'yan. So, gumagawa talaga siya ng paraan na kahit walang internet ba, hirap sa internet, siyempre pagdating sa Duterte, gawan natin ng paraan. So, pakinggan natin, mga ka-clear. Oo, pasok, Yusek. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Usapan natin naman ngayong araw na to, yung komento again ni Kuya Montulfo. Kasi nagkakaroon ngayon, di ba, ng mga ugong-ugong na may susugod daw sa Camp Aguinaldo, Camp Crame, Malacanang. Pero, ang sabi ni Kuya Montulfo, Uy, kuya mo na si Mon? Uy, kuya mo na pala, Yusek, si Montulfo. Dati-dati binabanatan mo 'yan, ah. Yung magkakapatid na 'yan, 'di ba sama-sama sila? Ngayon kuya-kuya mo na? Ang bilis talaga magbago 'no? Ang bilis umikot ng panahon, nakakabigla. Okay. Ito ang kanyang opinion. Bakit kanya lang? Hindi ka ba kasali diyan? Sa mga atat na bumaba si BBM sa pwesto gawa ng kaguluhan sa EDSA. Ito po yung INC rally. Malayong mangyari ang kagustuhan nyo. Di kayo suportado ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na si VP Sara ang ipapalit nyo. Ayaw ng military ng lukalukang leader. Ayaw ng lukalukang leader. Lagi niyang sinasabi, luka-luka, si VP Sara, mga clear. Ayan na naman, pagka laban kay VP Sara, maleta na naman, di ba? Siyempre, kayo nga nagsasabi kayong luka-luka. Bakit yung mga tawag dito, yung mga tao hindi puwedeng sabihin, magbigay din sila ng opinyon na siguro na tinitira ni Sir Mon Tulfo 'no, yung mga Duterte baka nakatanggap din, 'di ba? Alam mo naman ngayon, kanya-kanyang tawag dito, kanya-kanyang labasan ng mga baho, tapunan ng putik, 'di ba? Gano'n naman yung ngayon, eh. Gano'n naman yung kalakaran. Diba? Kahit wala pa nakikitang maleta. Ito sabi ni Robert Villanueva, correct ka, Sir Mon. Hindi papayag ang AFP at PNP na maupo o agawin ni Sara Lustay sa ang Malacanang dahil bukod sa maka-China, masiba sa confidential fund at may saltik pa. Masiba sa Anong tut? Panginoon, hinihiling namin ang inyong gabay sa bawat miyembro ng PNP at AFP. Bigay mo sila ng tapang na ipagtanggol ang saligang batas
ang katotohanan at sambayan ng Pilipino. Huwag mo silang hayaang magamit ng sinumang makapangyarihan para sa pansariling interes o katiwalian. Diba? Black eye you want? Diba? Well, anyway, mga Chris. So, yun yung ano. Bakit ba niya laging tinatawag na luka-luka itong si VP Sara? Well, anyway, tingin ko naman, tanggap naman ni VP Sara na yun ang kanyang, yun ang pinta sa kanya. Diba? Tingin mo lang yun. Spokesperson ka na din ni Vice President Sara Duterte? Ikaw kaya sabihan ng luka-luka? Tatanggapin mo? Ayos ka din ah. Tapos sasabihin mo, tingin ni Vice President Sara Duterte, tanggap niya? So, okay. Minsan na sila nagkaroon ng at the time at sobra pang tapang ni VP Sara kasi bakit? Presidente pa tatay niya. Sara Tulfo, I deserve an apology. Davao City Mayor Sara Duterte on Wednesday pens a letter addressed to the columnist Ramon T. Tulfo and the Philippine Star. October to wala na ba sa Philippine Star si Kuya Mon? Ito ba nagpatanggal? Atin natin natanggal ba siya dito? Kaya na. Wala na naman ni Vice President Sara Duterte. Kung nagkaroon man sila ng hindi pagkakaunawaan or nag-away man sila dati, porket natanggal siya sa Philippine Star, si Vice President Sara kaagad, ang dami-daming galit diyan eh. Kay Vice President Sara kaagad yung Duterte kaagad may kasalanan. Natin. Alam ko may nagpatanggal sa kanya eh. Hindi ko na alam kung ito yon. Kailan to? 3 years ago? Ay, hindi. Iba. Share mo, hindi mo Sino ba? share oh. Tingnan natin. 3 years ago, bakit ba siya? Natanggal ba siya? Hanapin Bakit natin. tinuturo ay iba? Bakit tinuturo ay Well, anyway, tingnan natin ito mga kira. So, ayan mga kira. Ay, sorry. So, ito mga kira. Bakit niya ba? Ba't niya ba sinasabi na luka-luka lagi si VP Sara? Bakit? So, yun nga, nagkaroon sila ng unang alitan mga ka-clear. Mo hindi shinare yung kung sino nagpatanggal kay kay Montulfo. Nasaan na ba yan? Okay. Kasi parang meron siyang binunyag patungkol sa Kaya pala hindi niya pinost, mga ka-clear. O sige, i-share ko mamaya sa inyo. Ito ginugol ko. No, si Ramon Tulfo ay natanggal bilang kolumnista sa The Philippine Star noong unang bahagi ng 2023 matapos niyang i-post sa kanyang Facebook page na ang kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta ay sangkot umano sa onion smuggling. Kaya pala hindi mo shinare dyan. Inuulat sa mga ulat ng tulad ng Rappler at politiko na pinatalsik ang batikang mamahayag dahil sa pagdidiin na ito sa pamilya ng First Lady. Ayon, binabanatan pala ni Kuya Mon, si First Lady. Si First Lady nung 2023, yung first quarter ng 2023. Tapos at politiko na pinatalsik ang batikang mamahayag dahil sa pagdidiin na ito sa pamilya ng First Lady. Ayon pa sa mga lumabas na impormasyon, ang kanyang mga kapatid na sina Erwin, Rafi at Ben Tulfo ay nagtungo pa mismo sa Malacanang
upang humingi ng paumanhin sa First Lady at pinaalam na sila mismo ang humiling sa pamunuan ng Star na tanggalin si Mon bilang kolumnista. Ay, sangkot! Yung kapatid ni First Lady daw, sabi ni Kuya Mon. Paggawa ng partido. Saan na ba yun? Wait lang, Makli. Ito pala. Okay? Kita ba? Yan. Ito pala. Oh. Which dwell on her relationship with his father, President Rodrigo Duterte, and his longtime ally, Senator Bongo, and alleged plans to form a tandem with presidential aspirant, former Senator Bongbong Marcos in 2022 elections. Oh, talaga? Kailan pa to? O 2021. Diba, malapit na eleksyon. Talaga naman siguro na nagkakaroon na ng usapan dito. Describing the allegations as chismis, the first daughter says that article betrayed how the Philippine Star values its credibility and integrity as one of the country's leading sources of the news and information. At face value, it's not very hard to know that Mr. Tulfo was peddling wild conjectures, lies, intrigues, and chismis in this Plan C article, which entirely was based on hearsay. So, ang sabi kasi dito ni Ramon Tulfo, may Plan C. Ano? Ha? Anong plan C? Plan C, nasaan yun? Ito, may chismis. Ito, chismis niya. My little birdies in Cebu said that Sarah might just run as Bongbong's party mate to upset sa... Totoo naman. Nangyari naman yan eh. Diba? Kaya nga siguro nagsising-sisi yan si Vice President Sara Duterte. Kasi unang-una pa lang ayaw na ni Tatay Digong kay Marcos. 'Di ba? Kasi kung gusto niya, ini-endorso niya na sana si Bongbong Marcos. 'Di ba? Christopher Bongo, who's running for the vice presidency. She also wants to unsettle her father. Talaga? Galit sila. Sabi nga niya, di ba, sinisigaw-sigawan yung ama. Okay? Oo. Ay, talaga naman, oh. Ano pa? Several times during the party, Sarah expressed abhorrence over Go's close bonding with her father, according to one of my little birdies. I mean, sources, not the other. Sarah implied that even after getting elected senator, Bongo continues to be servile. So, maliit lang. Ibig sabihin ng servile, maliit lang. Maliit ka lang. Diba? Sunod-sunuran. Yun ba yun? Sunod-sunuran, utusan. Yun naman yung ano, hindi naman nagmamayabang yan si tawag dito, 'di ba, si Bongo. Talagang pinapakita naman niya talaga na sunod-sunuran lang siya kay ano, kay Tatay Digong kahit naman ngayon. Yun ang turing. Yun ang turing sa servile ka lang. Kahit ikaw ang senador, servile ka lang. Malit ka lang. Diba? Bali wala kang tao. Ganun yung dati. Grabe naman. Sobra-sobra naman yung pagkaka-describe, pagkakaano mo diyan sa servile na yan, wala kang kuwentang tao, gano'n. Hindi ba puwedeng sunod-sunuran lang dun? Sa taong, tumulong sa kanya kung ano man yung naabot niya ngayon? At nagbibigay pa rin siya ng respeto dun sa tao na malaki yung tulong sa kanya? Grabe pangmamata na yung ano na yan, pagde-describe mo na yan sa servile na words, That's not my choice of wording, but my little birdies. Okay? There's nothing wrong with Bong being a servant. Yan nga, kasi servile ka lang. Malit na tao ka lang. Servant sa tatay niya. So, Yun nga. Sunod-sunuran, utusan. Pero pero yun ba yung tingin
ni President Duterte kay Bongo. 'Di ba ano niya, kinikilala niyang matalik na kaibigan naman niyang tao. Mas marunong pa si Sermon, Lalay ka lang ng tatay ko, parang ganon. It's just that she and her siblings can't go directly to the president without passing through him. So hindi, talaga. Baka kaya 'Di ba? Yung pagkakaintindi mo dun sa Serville, maliit lang na tao, pero ang anak 'no, ng yung anak ng mga taong ni yung anak ni Vice President Sara Duterte, kailangan pang dumaan 'no, kay Bongo. Yan ba yung sinasabi mong maliit ka lang? sila hindi close ni tatay. As well as we all know, there's a bad blood between the daughter and the father. Sarah has not gotten over her father's parents' separation. Sarah has not gotten over her parents' separation. She sides with her mother, Elizabeth, a Filipino-German who's a former Philippine Airlines flight attendant. The rest of the article was either unimportant, given, or another load of hogwash and untruths that we've all heard before. Plan C was stitched by someone that no self-respecting individual, much more a member of the media, should find inspiration from. Mr. Tulfo's article should be found not in any of the main pages of the Philippine Star, unless the Philippine Star is rumor monger publication, chismis lang. So doon, ayan, nagalit si Inday sa kanya. Sa pagkakalat niya nitong chismis na to tungkol sa kanilang relasyon ni Bongo, 'di ba? Ng kanyang tatay, na siya ay makikipag-alignment or naki-align kay dating Senator Bongbong Marcos at the time, 'di ba? Yan. Ito to naman nangyari to, nakipag-align na Kaya nga siguro sising-sisi yan si Vice President ngayon, na hindi siya nakinig sa tatay niya, naman siya kay Bongbong Marcos, kay PBBM. Yan, Hmm. naging running mate naman siya. Hmm. Parang totoo naman, hindi naman naging chismis. Di ba? So ngayon, mga ka-clear, So, tinapos mo na yung sinasabi mo na siyang may kinalaman sa pagtanggal sa kay Montulfo sa Philippine Star. Wala na. Binaliwala mo na lang yon, 'di ba? so di ba, hindi daw papayag ang militar na ang mamuno sa kanila baliw o certified na baliw. Montulfo criticizes Duterte siblings, urges supporters to wake up. Si Sara ay certified baliw. Ang mga taga Davao City ay super duper Gusto niya na ngayon si si Montulfo 'no? Kuya mo na yung tawag. Ang galing-galing pero dati 'di ba, banat dito, banat doon sa mga kapatid. Hindi naman nagkakaiba 'tong mga 'to. Bakit kaya din bumaliktad 'no, itong si Montulfo? Ano na nangyari do'n sa expose niya na yung kapatid daw ni First Lady ay may kinalaman sa onion na smuggling ng mga onion? Yung binasa niya kanina na hindi tinuloy. loyal Duterte supporters. Magising na sana kayo sa inyong kababuhan at yan. Magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nagsasabi lang ako na totoo. Gaya ninyo ay naging din ako. Pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Senator Amy, hindi pa yata nagigising eh. Tulog pa rin. Nagising ka na? Talaga ba? Talaga bang totoong nagising ka na o meron kang ibang agenda? Nagtatanong lang naman po, 'di ba? Kasi asan na yung in-expose mo doon sa Philippine Star, yung sinulat mo? Ano nang nangyari do'n? O yan mga klira. So ganyan niya i-describe si VP Sara. So kaya hindi daw magtatagumpay ang balak na
destabilization. Kasi ayaw ng mga miyembro ng militar na ang maging pinuno nila ay isang lukaret, lokalo. Yan ay ayon kay Senator, ay rather kay Kuya Montulfo. Well, anyway, siguro naman nakikitaan nila sa kilos, di ba? Sa Ha? kilos, I-compare mo kaya Yussi Claire, yung kilos mo at yung kilos ni Vice President Sara Duterte. Yung mga pinagsasabi mo, the way ka magsalita doon sa briefing mo. Sino kaya mas maayos tingnan sa inyong dalawa? 'Di ba? Dahi nakikita sa kilos. Ni Sara, kung paano magsalita, kung paano mag-meltdown, kung paano, di ba? sa Nakikita. pulis, yung nagwala ka sa pulis Yussi Claire, kumusta naman yon? Ha? Kumusta yon? Yung natulog ka doon ng isang gabi? Kaya nga may psychologist, may psychiatrist na magiging witness sa impeachment trial. So yun lang mga kakli, pinakita ko lang sa inyo na pero mga kakli, mayroong mga sumisigaw talaga. Mukhang, hindi ko alam kung INC member yung sumisigaw na hindi sila aalis hanggat hindi Paano kung nga napapatalsik si Pangulong Marcos Jr. paano kung INC nga yun? O kasuhan yun na, yung mga andun. Kung alam niyo na may mga kasalanan sila, 'di ba? So, baka hindi siya INC. Bakit? Baka nadadamay lang. Kasi mga ka-clear, dito Ang bait-bait niya sa INC. Paano ka nakakasigurado, andun ka ba? Tinanong mo ba na hindi siya taga-INC? Ba't parang ang bait-bait mo sa mga taga-INC, ha? sa atin, meron tayong ka-clear ng mga taga-miyembro ng INC. Hmm, At nanonood naman sa atin. oo. Hindi naman sila rabid DDS, di ba? Oh, So baka compare na naman sa mga hindi naman siya miyembro ng INC. Pero syempre sa atin, sa mga miyembro ng INC, siguro maging mapanuri din po kayo sa mga katotohanan, lalo na kung paninira kay Pangulong Marcos Jr., yung binabanggit sa inyo. Tingnan nyo lang, kasi nagtatrabaho naman talaga yung Pangulo para sa atin. Okay? So yun lang, maiksi lang po ito mga oh, baka ang pakiusap lang ha, yung magagastos niyo diyan sa pag-state visit niyo, ilan yung entourage, magkano, siyempre sabi niyo nga 'di ba, magtipid. Eh, nakailang alis na kayo ng bansa. Oh, ito mga kababayan yung hindi niya binasa. Gusto kong i-share sa inyo yung hindi niya binasa. Ah, yung hindi niya binasa, tingnan niyo. Oh, oh ito. Ha? Hindi niya binasa 'to. Hindi niya binasa 'yan. Asan na 'yun? Ito, oh. Ayon sa mga ulat, ang pamunuan ng pahayagan ng Philippine Star ang nagdesisyong tanggalin si ay, wala pa, dito pa tayo. Sa una pa tayo. Ito. Ang desisyong tanggalin si Ramon Tulfo bilang komunista nitong Enero 2023. Ayon sa ilang ulat at kolumnista, ang desisyon ito ginawa matapos magpahayag ng galit si First Lady Lisa Araneta Marcos nang akusahan ni Tulfo sa isang Facebook post ang kanyang kapatid na si Martin Araneta na sangkot sa smuggling ng sibuyas sa mga pier. Inuulat din na nagkaroon ng komunikasyon ng mga kapatid ni Montulfo sa pamunuan ng pahayag na humihingi na tanggalin siya.
Dahil sa mga ulat na ito, hinimok ng National Union of Journalism of the Philippines, NUJP, ang pamunuan na linawin ang issue upang maiwasan ang pagdududa sa kalayaan sa pamamahayag. Oh, 'di ba? Panoorin ang ulat na ito kung ang saan tinalakay ang pagkaaresto ni Montulfo kaugnay sa kasong cyber libel. Uy, oh. So nung natanggal siya sa ano, ha? Nung natanggal siya sa Philippine Star noong January 2023 may kinalaman dito kaya hindi niya binasa. Ito oh, nagalit daw kasi dahil nabanggit yung pangalan ng kapatid na si Martin Araneta. So asa na yan, Montulfo? Akala ko ba mga ano yan, reliable sources yang mga Tweety Bird mo. Ah, 'di ba, mga kababayan? So hanggang diyan na lang tayo, natapos na naman po yung isa na namang propaganda 'no, ng spokesperson ng Malacanang. Laban na naman sa mga Duterte. Anong title? Distab, hindi kakayanin, ayaw ng militar sa luka-luka. Kung ako sa inyo 'no, nagtiis na kayo ng 4 na taon, 2 taon na lang yung matitira kay President Bongbong Marcos, wag niyo nang pahirapan yung sarili ninyo. Mag-focus na lang kayo kung paano manalo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Gano'n, hayaan niyo 'to na banatan ng banatan ng banatan si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Hayaan niyo siyang banatan ng banatan si Vice President Sara para magkita na lang sa 2028, 'di ba? Dito mo maano 'no, dito mo ma dito ka magtatanong, anong katotohanan o totoo ba yung sinulat ni Montulfo, itong sinasabi niyang may kinalaman yung kapatid ni First Lady sa smuggling ng sibuyas, 'di ba? Ano na yung ano dito, ano na yung update dito? Kaya ba nagbago ng tono ito? Pumanig na sa mga Marcos? Ito naman yung mga style ng magkapatid na 'to, 'di ba? Kapag kung sino yung nasa kapangyarihan, doon sila didikit, 'di ba? Mga balimbing. So ayan mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa mga pinagsasabi ni Montulfo na sinugundahan, shinare sa mga ka-clear ni Yusik Claire. So ayan, maraming salamat. God bless ating lahat. Ingat-ingat palagi. Comment niyo po kung ano po yung masasabi niyo sa mga pinagsasabi ni Yusik Claire at ni Montulfo. Talaga ba, ha, naloka-loka si Vice President Sara Duterte sa tingin ninyo? God bless ating lahat. Ingat palagi.